Rokin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, nagkita-kita pa tayo. Yung nangyari sa akin kahapon, hindi na pwede mauulit yun. Kaya nakita ninyo anong nangyari sa akin kahapon. Sa awa ng Diyos na tinulungan niya ako na wala rin nangyari sa akin, at saka yung mga tao ko lang, yung mga escort ko na isang sundalo, yung natamaan ako, nakita ninyo ako na malakas ako kasi wala naman akong ginagawa ng masama. Sa akin lang, makatulong na ako sa tao dito sa bayan ko, bayan ng Saripagwak. Nakita ninyo yung Saripagwak ngayon, gumanda. Bakit na nakaganito pang nangyari dito sa Saripagwak? Sana hindi na ito maulit. Una-una, masagot ko yung tanong mo. Ipangapat na ito eh. Itong matindi na sunod-sunod na paggamot sa akin, 2019, December 24, dito sa harapan ng munisipyo. Galing ako dito, paglabas ko, diyan din ako na-ambus. Itong pa ako na natamaan. Dalawang escort ko doon namatay. Ito naman, hindi ko akalain na ganun kalaking baril lang yung baril sa akin. Kaya yung baril na yun, hindi basta-basta baril yun. Kaya hindi pwede gamitin ng ordinaryong tao yun. Kaya alam mo yung baril na yung RPG-7, makita ko lang dyan lang sa ibang bansa ginagamit yan. Hindi pwede baril mo yan sa ordinaryong sasakyan. Ipangapat na ito. Okay. Tsaka hindi ko rin alam sinong naggawa. Ang ginahintay namin na anong palabasin ng kapulisan at saka kasundoloan na investigation na palabas nila. Kaya ko wala naman akong kalaban. At saka mas gusto ko yung namatay na mga bata, yung mga nanay nila, mga tatay nila, pwede sila maglapit sa akin. Biktima lang yun eh. Biktima lang yun. Kaya mga bata yun. Mga bata yun. Mga bata talaga yung namatay. Kawawa rin sila. Ito, ang tanong mo, ano, political, yung pagkamot sa akin, o ano? Personal. Siguro, ako hindi ko rin masagot yun eh. Kaya matagal na po nagpolitika, nambos din ako. Palagi na ako nambos. Kung politika, siguro natapos na yung politika. Baka, ewan ko ba, nung ano ito, saan ito? Saan galing? Hindi ko rin masagot yung tanong mo na ano. Basta ako, hindi ko masigurado sa inyo yung politika o ano. Hindi ko pa nakausap yung ako na may pangalan na yung namatay. Yung mga namatay nandun na sa police station. Wala akong nahawakan. Kaya ko hindi ako pwede mag-hawak ng mga ganun eh. Bahala nga sila magbigay sa inyo. Sino mga pangalan nila, saan ang address ng namatay. Doon kayo sa police station. Ako, sa St. Louis. Bali, isang araw pa ako doon, tumawag yung mga anak ko na lahat ng escort mo, pull out, asap. Sabi ko sa mga anak ko, baka makihingin kayo ng maglabas muna ako dito, kaya wala akong kasama dito. Hanggang hindi na sunod yung piningi ko, ang ginawa ko, naglabas na lang ako ng ospital, sabi ko doon na ako sa bahay. Kasi ang naisip ko doon, baka matulad yung dati na nangyari sa akin. Hindi pala kaya ganun din na nangyari. Bali, may mga abogado ko na nag-advise na mag-request ako ng magawa kami ng mga request letter ito. Ito lahat ng kinalis sa akin ng mga escort, inipa-blatter ko, i-request ko sa ating mga kasundaloan na magbigay ako ng request na para makabalik. Kasi mula yung pag-alis ng escort sa akin, marami na akong natanggap na mag-ingat na ako kay amusin ka nila. Kahit sa bahay mo, nagsabi sa akin, puntahan ka nila.
Bali, doon ako sabi ko baka maulit na yung nangyari sa akin. Tuwing naalisan ako ng school, sigurado na ganito yung mangyari. Sana, ito wala akong sinasabi para marinig lang kayong sa akin. Sana tulungan ninyo yung lahat ng mayor. Kasi tingnan ko yung mga mayor na iba, na may school din. Ako, bakit isa lang iniwan sa akin na ako man ang mayor dito, nakakampi ng military dito sa Maguindanao. Mula yung pag-alis ng school sa akin, pag-alis pa ng gabi, December 3, 2025, pagka umaga, may text sa akin na mag-ingat ako kaya nalaman na wala na akong school. Bale, yun ang sinabi ko sa inyo, nagbaba ko ng ospital, kahit hindi natatapos yung check ko, bumaba na lang ako. Eh, sabi ko, baka dito pa tayo sa Takuro mag-away-away. Anong hinaban natin dito? Mas maganda sabi ko, doon na lang sa bahay, kaya hindi na maglabas. Yung 2019, inalis din sa akin yung squad ko. Ito naman, inalis naman yung squad ko. Isa lang yung iniwan. Na mabuti kaya iniwanan ako ng isa na may nakasunod din sa akin na squad ko na isa na napapasalamat din ako sa 90 IB. Kaya kung hindi dahil sa inibigay nila sa akin na sundalo na isa na malamang siguro hindi na tayo magkaharap-harap ng mga ganito. Ano yung dahilan? Bakit tinanggalan kayo ng security escort? Yun ang itanong ko, anong dahilan? Kung may dahilan man, kung may nagawa ko na nagkamali ako kung ano, pwede man ipatawag ako kay sila man ang boss ko at saka sila man ang mag-security sa amin. Paano walang mangyari sa mayor ng bayan ng Saripagwak? Kahit sinong mayor. Hindi man tinanggal yung escort ko, malamang hindi man ako maaambos na mga ganun na. Ako, sinabi ko na sa inyo na kung may escort lang ako na ganun, mga 3, 2, wala akong natanggap na ambusin ako. Bigla lang na alis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na ambusin ako. Galing ako sa muski kasi ako araw-araw nandiyan ako sa muski kasi nag-prepare kami ng Ramadan namin na gusto ko makapalagay kami ng mga light, lahat-lahat ng maganda tingnan dyan ipalagay ko kaya prepare masyado kami dito ng hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Okay, wala rin akong ginagawa na sa akin lang, magkatrabaho ko, mamonitor ko yung mga civilian, yung mga tao, mabuti kung ako lang ang ini-target nila. Wala man, tanggap ko na yan. Basta hindi lang man dami yung civilian. Mabuti kayo lang nadami yung civilian. Ako tanggapin ko na. Sinabi ko na sa mga anak ko. Pag-alis pa ng escort sa akin, sinabi ko na sa mga anak ko. Tanggapin ko na ito, kaya ito nang inibigay niya sa akin. Basta hindi pa sabi ko magpahigyala na mamatay ko, hindi ko mamatay. Sinong tao na gano'n na kalakas na baril sa akin? Dapat barilin na yan. May baril sa mga baril na yan, itago yan. Sa Chief PNP, yun lang masabi ko sa kanya, salamat talaga tinulungan mo kami dito. Kasi wala kaming kakayanin dito na kami maghanap ng mga ganyan ng mga tao. Ang magkakaya lang dito, pulis at saka military. Okay? From Banat News. Banat News. Okay, assalamualaikum Mayor. Waalaikumsalam. Kumusta na po yung dalawang sugatan sa inyo? Bale, yung dalawa na na-hospital din doon sa Takurong, kahapon yung operahan din yung isang tao ko, tapos hapon siguro na-operahan din yung escort ko na sundalo, 90 IB. Okay, dalawang natamaan sa akin. Ngayon po na nangyari ito, Mayor, meron pong ilalagay na bagong security para sa inyo? Mula ngayon, wala pang nakita wala pang nakita dito na security ko eh. Lalo na, kaya wala na ngayon.
Sabi ko, okay naman ito, kaya nandito rin kayo, nandito rin mga sibilyan na, ang ginawa ko ngayon, sibilyan ng school ko eh. Kaya ko, hindi ko sila ginapansin anong ginagawa nila. Kaya sa akin, inikuan ko sa akin, hindi ko man sila kalaban. Lalo na yung bumalik sa akin, hindi ko mga kilala yun. Hindi ko kilala talaga yun. Wala man dito, walang problema dito. Pwede sila ligtas sila dito, safety sila. Andiyan yung mga kasundaluan natin, andiyan yung kapulisan. Kaya sila ang dapat mag-secure ng daan. Sa ngayon, kahapon lang yun. Sa ngayon, wala na siguro. Marami ng tao dyan na namalingki. Oo. CCTV ang pag-usapan natin. Kung tao lang yung CCTV, pwede ako maghingi ng pasasalamat sa kanya. Kasi malaking tulong yan. Ang CCTV namin, hindi man akong nag-monitor kay yung mga kapulisan at saka yung mga intelligent. Bale, ang CCTV namin sa Saripagwag, ang naglagay dyan, nagbigay ng CCTV, lahat ng mga negosyante sa Saripagwag. Kung ganyan sa'yo, kung halimbawa may tindahan ka dito, maglagay ka ng 2. Bale, yung monitor sa akin. Kahit sa Davao ko, o sana ko sa Manila, sa Mika ko, pwede ko matingnan yung lahat ng yung nangyari dito. Kaya nga, kung may nangyari dito, sa palagyan natin, kahit kung makaligtas, ewan ko anong mangyari sa kanya. Palengke, tad ng CCTV yan eh. Okay. So, Tainga ko, yung 2019, na kuha nito na parang nabutas din eh. Bali, minsan doon ako sa Davao na pagkabuta ko. Bali, sabi ng doktor ko, sabi niya, hindi ka pwede magsakyan ng aeroplano, hindi ka pwede pwede ka mag-Manila, bailan. Kaya nga lahat ng meeting doon, nagtaka sila, bakit hindi ka magpunta doon. Hindi ako talaga pwede magsakyan ng aeroplano. Yes. Ito naman, naulit naman, hindi na ito makarinig. Sabi ko, bukas, kayo lang ang ginahintay ko, kayo mapacheck up muna ako, kaya pati yung dito ko, masakit eh, namagayin dito ko. Sa impact ng RPG, okay. Ganyan yung sasakyan ko, kala ko matumba eh. Buti kay sa awa ng Diyos, yung sasakyan na bulletproof, saka hindi pa nag-5G, ala na kunin niya ako, kaya baka marami pa akong makatulong sa tao. 4 na beses na pong pinagtanggaan ng buhay niyo. At itong muli ay inapiti kayo. Mayor, kukumpirma yan sapagkat marami sabi, ano pong anting-anting ang kami dito? Ito, magandang tanong yan. Wala akong anting-anting na ilagay ko sa katawan ko. Sa akin lang ang anting-anting ko, kilala niyo ako. Kahit sinong tao, pwede kong ngitian, pwede ko harapin. Wala akong ginapili na tao, sino man at saka sinong dato, hindi dato. Basta makaharap lang kami. Wala akong anting-anting. Ang anting-anting ko siya lang. Madakya tao sa bahay niya munisipyo, Muneno, Inangguwe ko. Saki, mayor, pagidano sa ka-mayor, na damang katawan ko, akasahan ko, sa yang napangguin na sa Mawag. Pabaguman ko, kuwan ako sa lugasan na yung matayanan, anytime, nasa miyakaro sa aki, na handa ko, ang nipagtabang ko sa na yung matayanan, biktima mo ng mga watanan. Katawan ko, ina ng mga wata, na nakuha na nasungkibinan. Sa imposible, mapagitong yan man, di tanong nilag siya sa Saripagwag. Saki na baganda ko dawas ko, ginawa ko sa mapake manasaki wigurin yan. Saki wigurin no, kagudig yung sibilyan na niya maraka ka, sayang yung sibilyan. Maraka mo sibilyan no sa kinatimbag ko sa PG2, maraka mo ni mate sibilyan. Hindi kayo naawa sa sibilyan. Dapat mahawag kayo. Kaya sibilyan yan. Sibilyan talaga yan ang mamatay nila.